Beshi, where are you na? Ano ng oras pero wala ka pa rin dito? Narinig nga ni Alexi na tanungan ng kaibigan sa kabilang linya. Habang kausap niya ito sa phone, hindi siya kagad nakasagot. Nanginginig kasi ang buong katawan niya habang nakatitig nga sa hawak na pregnancy test kit na may 2 pulang linya. Ang indikasyon na nagdadalang tao nga siya. Ilang araw na kasi siyang nakakaramdam ng hilo at naduduwal, lalo na kapag umaga. Madalas din dumadami ang mga pagkaing ayaw niya. At ayaw niyang maaamoy. Ilan lang yun sa mga senyales na buntis siya. Kaya kahit na natatakot nga siya, ay nag-take na nga lamang siya ng pregnancy test. At positive nga ang resulta. Huy, nasan ka nasabi? Nakakapagtaka na wala ka pa dito. Samantalang dati, ikaw ang nauna sa mga venue ng mga gigs ni na Steve ah. May nangyari ba? May problema ba? May halong paghalala pa nga ng tanong nga ng kaibigan. Wala. Papunta na Beshi. Pautal-utal at tanging sagot na nga lamang sa mababang boses. Siya nga pala si Alexi Ocampo, 20 years old at kasalukuyang nasa ika-4 na taon sa kolehiyo sa kursong HRM. Ang kausap niya ay ang matalik na kaibigang si Miranda na ngayon ay nasa kilalang bar, ang Dreamers, para suportahan ang banda ng boyfriend nitong si Andrew na may gig nga sa nasabing bar. Ang lalaking tinutukoy ng kaibigan ay si Steve de la Merced, ang bokalista ng banda at kinababaliwan naman niya noong 3rd year college siya. Dahil nga sa malanghel nitong boses, nabuo ang banda ni na Steve at ng boyfriend ng kaibigang si Miranda na si Andrew sa universidad na pare-pareho nilang pinapasukan. Dahil nga matalik niyang kaibigan si Miranda ay may mga pagkakataon na isinasama nga siya nito sa practice ng mga ito noon. Kaya rin, nagkakilala sila ni Steve at naging magkaibigan. Silang dalawa ni Miranda ang number 1 na fan ng banda. Na halos lahat ng gigs ng mga to ay dinadaluhan nila para lang magbigay ng suporta. Sure ka ba Beshi, okay ka lang? Bakit parang base sa boses mo may problema o iniisip ka? Yung totoo, may nangyari ba? Nag-aalala pa rin at tanungan ng kaibigan. Okay lang talaga ako Beshi, papunta na ako. Sagot naman niya. O siya, kung ganun hintayin kita dito okay? Magsisimula na sila sa pagtugtog niyan. Sad pa nga ng kaibigan. See you Beshi Wap, mag-ingat ka sa biyahe ah. Dagdag pa nga nito. See you. Sagot na nga lamang niya bago pinutol at ibaba ang tawag. Si Alex ang tipikal na jolly mong kaibigan, masayahin, palabiro at laging nakangiti. Si Steve naman, masasabi mo na siya yung tipo ng lalaki na para bang walang pakialam sa mundo. Nonchalant ika nga. Medyo snob sa iba pero mabait at palangiti sa mga magagandang babae kasi nga may pagkababaero. Mysterious type na lalaki. Hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit mula noong 3rd year college siya ay crush na crush niya ito. Samantalang kahit sinong magsabi ay isang walking red flag ang lalaki. Alam naman niya na hindi siya ang klase ng babae na tipo nga ni Steve pero idinaan niya sa pagiging makulit at palabiro niya ang lahat. Sa tuwing may mga pagkakataon na magkakasama nga silang magkakaibigan, ay kinukulit niya ito. Noong una hindi nga siya pansin ni Steve, madalas nga ay pinagtatawanan na nga siya ng mga kaibigan ni Steve sa pagiging papansin daw nito sa lalaki. Pero wala siyang pakialam. Hanggang sa dumaan nga ang mga buwan na tila ba nasanay na nga rin si Steve sa presensya niya. At para bang hinahanap-hanap na nga rin niya ang kakulitan ni Alexi. Ano nang gagawin mo ngayon Alexi ha? Napakabata mo pa. Bakit ka ba kasi pumayag sa nangyari? Ilang buwan na lang matatapos na ang pag-aaral mo. Tapos ganito pa? Okay na sana. Baka nga gumraduate ka pa sanang cum laude. Paano mo sasabihin kay Steve to ngayon? Paano mo sasabihin ito sa mama mo na nagsisikap para
Mapag-aral ka. Matalino ka naman eh. Pero bakit pagdating kay Steve hindi ka nag-iisip? Puno ng kaba at pag-aalala ang bulunga ni Alexis sa sarili habang naglalakad ng pabalik-balik sa kwarto niya. Mahigit 1 taon na nga rin ang nakakalipas mula nang maging close sila ni Steve dahil nga nadaan niya ito sa pagiging makulit. Pagkatapos noon may mga pagkakataon na lumalabas sila na silang dalawa lamang ang magkasama. Hindi alam ng mga kaibigan nila ang tungkol sa patago nilang tagpo kasi ayaw daw ni Steve na maging laman sila ng usapan. Hindi niya maintindihan kung bakit pero hindi na siya nagtanong pa. Basta masaya siya na sobrang laki ng pagbabago nga ng pakikitungo sa kanya ni Steve. Kung dati halos hindi nga siya ito pansin, sa mga nakalipas na buwan ay may halong lambing na at pag-iingat na ang turing nito sa kanya. Kaya kahit pa hindi siya sigurado kung anong meron sila, hindi niya maiwasang hindi umasa na may pagkakataon ngang maging sila. Sa katunayan, si Steve lang naman ang hinihintay niyang magtanong lalo na't ang babaerong si Steve ay mukhang nagbago na dahil sa kanya. Kasi nga mula nang maging close sila, hindi na nga niya nakitang lalaki na tumingin o sumulyapan lamang sa ibang babae. Kaya rin siguro nagawa niyang isuko dito ang lahat. Kahit pa alam niya na walang kasiguraduhan itong pinasok niya. Kailangan ko makausap si Steve. Tama, yun muna ang gagawin ko sa ngayon. Tapos haharapin at kakausapin si Mama. Tumatango na bulong pa nga nito sa sarili at nangakmang lalabas na nga sana siya sa kwarto. Sakto namang nagbukas ang pinto at sumilip ang mama niya doon. Sinong kausap mo? Natatawa na tanong nga nito. Wala po ma. Sagot niya. May lakad ka? Tanong pa nito sa kanya. Opo sana. May gig po kasi ang banda ng boyfriend ni Miranda, susuportahan lang po sana namin. Anya, baka naman may isang tao ka lang na gustong makita at suportahan sa banda na yun ha. Napapangiti na saad pa nga nito. Kaya medyo nakaramdam siya ng pinaghalong kaba at hiya. Anak, nasa tamang edad ka na, ayos lang naman sa akin kung may nagpapatibok na ng puso mo at may inspirasyon ka na. Basta, tandaan mo na hindi puro sa'yo lang ang love. Kapag nagmahal ka, dapat handa ka ring masaktan. Mababa ang boses na saad pa nga nito, kaya napalunok na nga lamang siya ng laway. Alam kasi niya na ang sinabi ng mama niya ay galing sa sarili nga nitong experience. Kasi nagloko nga ang papa niya noong bata pa nga siya't ng babae. Kaya naghiwalay nga ang mga to at lumaki siya ng mama lang niya ang kasama niya. Lumaki siya na may galit sa papa niya. Ni hindi sila nagkaayos hanggang sa isang araw na balitaan na nga lamang niya na nawala na ito dahil sa sakit na stomach cancer. Bakit nga po pala nandito pa kayo? Wala po ba kayong trabaho ngayon? Tanong niya. Iniiba na nga lamang ang usapan. Meron anak, pero gusto sana kitang makausap saglit kung may oras ka lang naman. Sagot nito, kaya agad siyang tumango. Na-offeran kasi ako ng kumpanya na mag-transfer sa Davao. May bagong bukas kasi kami na site doon. May magandang posisyon at sahod na. Naghihintay sa akin. Ako daw ang magiging operations manager. Wika pa nga nito. Team leader kasi sa isang call center company ang mama niya at alam nga niya na matagal na nga itong nag-aasam na ma-promote bilang operations manager nga. Po? Lilipat tayo ng Davao? Ang layo po nun ah. Saka ilang buwan na lang po matatapos na sana ako sa pag-aaral. Tapos malaki yung possibility na gumraduate akong cum laude. Pwede naman na ako na lang munang lumipat doon kung sakali. Maganda kasi talaga ang offer sa akin eh. Kaya parang nakakapanghinayang napakawalan pa. Ang kaso iniisip ko na wala kang makakasama dito ngayon. Pero kung ayaw mo na maiwang mag-isa dito, ayos lang naman. Pwede ko namang tanggihan ngayon ang offer. Gusto ko lang namang hingi ng opinion mo. Pero mas mahalaga pa rin sa akin
Yung magkasama tayo at naalalayan kita sa lahat ng bagay. Mahinahong wika naman ng mama niya. Kaya ko naman pong mag-isa dito kung sakali. At alam ko rin naman po na mahalaga ang trabaho niyo sa inyo. Lalo na ang tagal niyo na pong hinihintay ang promotion na yan. Kaya tanggapin niyo na lang po. Siguro, pag-graduate ko po susunod ako kaagad doon sa inyo. At doon na maghahanap ng trabaho. Sagot niya at bagay na nagpangiti sa mama niya. Sigurado ka ba? Naniniguradong tanungan nito kaya nakangiti rin siyang tumango. Salamat nak. Napakaswerte ko talaga na lumaki kang mabuting bata. Kahit pa madalas, hindi kita mahasikaso dahil sa trabaho ko. Saad ba nga nito? Tapos lumapit nga para yakapin siya. O siya sige na. Puntahan mo na ang kaibigan mo't baka kanina ka pa hinihintay noon. Mag-iingat ka sa biyahe at tumawag ka sa akin kapag may problema. Dagdag pa nga nito, kaya tipid siyang tumango tapos ay nagpaalam na nga dito at naglakad na nga paalis. Alam niyang dapat ay sinabi na nga niya sa mama niya ang tungkol sa pagdadalang tao niya. Pero natakot siya. Gusto niyang makausap muna si Steve tungkol dito at gusto nga niyang sabay na nga nilang harapin ang mama niya pagkatapos. Habang nakasakay nga ng taxi si Alexi, ay nasa biyahe, sobra nga siyang kinakabahan. Hindi kasi niya alam kung anong magiging reaksyon ni Steve sa balitang sasabihin niya. May parte sa kanyang natatakot, pero mas nagtitiwala siya sa magandang ipinaramdam sa kanya ni Steve. Sa mga nakalipas na buwan na nagkasama nga sila. Nang makarating sa bar, agad na sinalubong si Alexi ng mabahong amoy ng usok ng sigarilyo at nagdalawang isip nga siya kung tutuloy ba siya sa loob. Kasi alam niyang hindi mabuti yon sa kalusugan. Lalo na ngayon at may buhay na sa sinapupunan niya. Pero kailangan talaga niyang makausap si Steve. Kaya tumuli pa rin siya. Iginala nga ni Alexi ang paningin sa paligid. At agad nga siyang napasinghap sa sunod na nakita. Steve. Sobrang hina ng boses na usal niya sa pangalan ng lalaki. Si Steve yun. Mukha itong lasing at nakainom habang nakaupo sa isang table sa may dulo kasama ang mga kaibigan at kabanda. Pero hindi yun ang nakakagulat. May babae kasing nakakalong dito at naghahalikan pa ang dalawa habang nagtatawanan. Ang mga kaibigan at kabanda naman ni Steve na pinapanood nga sila. Parang sinasaksak ng paulit-ulit ang dibdib sa nakita. Beshi, nandito ka na pala, dito ka sa tabi ko. Wika naman ng kaibigan niyang si Miranda nang makita nga siya nito pero hindi niya ito pinansin. Nanatila ang titig niya kay Steve. Agad din namang napalingon sa kanya si Steve na mukhang nagulat sa presensya niya. Kasi agad nga niya itong napatayo dahilan kung kaya't nahulog pa nga sa lapag ang babaeng kahalikan nito. Mapait nang umiti si Alexi bago napailing sa disappointment at tumalikod na para umalis. Alexi, wait! Agad na pagtawag nga ni Steve sa kanya at sinundan pa nga siya ng lalaki. Teka lang Alexi, mag-usap muna tayo! Saad pa nga ni Steve nang nasa labas na nga sila ng bar. Tapos ay marahan nga nitong hinigit ang braso niya. Dala ng labis na panghihina nga, agad siyang natigilan sa paglalakad at napatingin sa lalaki. Ano pang pag-uusapan natin Steve ha? Madiin na tanong niya. I'm sorry, okay? Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko para gawin yun but hindi na nga nito nagawang ituloy pang sasabihin. Okay lang. Hindi naman tayo kaya hindi mo kailangan magpaliwanag. Wala ka namang kahit na anong pinangako sa akin, di ba? Ako lang talaga tong umasa na magbabago ka. Na magbabago ka para sa akin. Puno ng pait. Napagputol pa nga niya sa sasabihin ng lalaki pero Steve, ang gago mo. Paasa ka Ano yung mga pagkarot mo at pagiging malambing mo sa akin itong mga nakaraang buwan na? Tsaka yung nangyari sa atin. Wala lang ba ang mga yun? Bakit? Kasi nakuha mo na ang gusto mo. Kaya isa na lang din ako ngayon sa mga babaeng dumaan lang sa'yo. Madiin at naluluha na dagdag pa nga nito.
Of course not. You're different, okay? Hindi ka kagaya ng iba. Sagot pa nga nito. Paano ako naging iba sa kanila? Ginawa mo na rin sa akin ang ginawa mo sa mga babaeng dumaan sa buhay mo. Tanong nito. I like you, Alexi. I really do. And I'm sorry, hindi ko sinasadya. Just give me a chance, please. Hindi ko na uulitin, promise. I'll be good. I'm sorry, Alexi. Puno ng pagsisisi pa nga na pagsusuma mo naman ng lalaki. Anong hindi sinasadya? Hindi mo sinadya na kalungin ng babaeng yun at halikan siya? Wow, Steve! Grabe. Napapailing at sarcastic na sagot niya. Hindi ka na talaga magbabago, Steve. Kung nagawa mong paglaruan ng ibang babae noon, at kung nagawa mo rin sa akin ngayon, gagawin at gagawin mo ulit yan. Kaya paano pa ako magtitiwala sa iyo? Alam mo, mabuti na lang. Ngayon mo na ipinakita sa akin ang totoong kulay mo bago pa mas naging malalim ang lahat. Kasi kapag nagpatuloy pa to, hindi lang ako magiging kawawa at masasaktan sa huli. Dagdag pa niya. At ang tinutukoy nga niya ay ang buhay na nasa sinapupunan niya. Kaya sorry, Steve. Sorry kasi hindi ko na kayang ibigay ang chance na hinihingi mo. At hindi ko na kayang magtiwala ulit sa'yo. Goodbye, Steve. Bulong pa niya bago muling tumalikod na. Alexi, please. I'm begging you. Just one more chance. Just one last chance pa nga ako. Magbabago na talaga ako. Hindi ko na uulitin, please. Muling pakiusap pa nga at pagsusumamo ng lalaki. Baka sa boses nito ang labis na pagsisisi dahil masyado siyang nagpadala sa tukso. Pero hindi na nga sumagot pa si Alexi. Nagpatuloy ito sa paglalakad palayo sa lugar na lumuluhang mga mata at mabigat ang dibdib. Tala ng labis na sakit na nararamdaman, nagpasya siyang hindi na nga sabihin sa lalaking tungkol sa buhay na nasa sinapupunan niya. Muntikan na. Pero nang gabi ring yun, nagpasya siya na sumama na nga lamang sa mama niya na balak ngang lumipat sa Davao para sa trabaho. Sir Steve, pwede rin po bang magpa-picture? Kinikilig na wika naman ng babae kay Steve pagkatapos mapirmahan ng lalaking libro nito. Sure. Nakangiting sagot niya tapos ay ngumiti sa kamera. Salamat po Sir Steve. Idol na idol ko po kayo. Ang ganda po ng mga librong sinusulat niyo eh. Wika pa ng babae. Salamat. Ang maiksing tugon na nga lamang niya para matapos na. Mahaba-haba pa kasi ang pila ng mga magpapapirma ng libro sa kanya. 6 na taon. Oo, 6 na taon na nga na mabilis lumipas ang panahon mula nang mangyari ang lahat. Hindi nga inakala ni Steve na ang isang babaero, mapaglaro at hindi marunong magseryoso sa pagmamahal na lalaking kagaya niya ay magiging isang kilalang romance book author na nga ngayon. Sa kasalukuyan ay nasa isang bookstore siya sa isang mall dito nga sa Davao. Dahil nga may book signing event siya at hindi niya inakala na sobra nga siyang dudumugin ng maraming supporters. Karamihan ay mga babae at binabae na sobrang kinikilig sa kanya. Siguro kung ikaw ang dating Steve, tuwang-tuwa ka sa atensyong ibinibigay ng mga kababaihan sa'yo ngayon. Bulong niya sa sarili. But things have changed now. I've learned from my mistakes. Dagdag pa nga niya, kasabay nun ay biglang bumalik nga sa likod ng alaala niya ang babae na siyang dahilan kung bakit naging isang romance novelist siya. Walang iba kundi si Alexi. Hello po, Papa! Sabay at malawak ng itinabulong nga ng dalawang bata. Kaya bigla siyang bumalik sa realidad. Sa kanya napagtanto na nakatayo pala ang mga to sa harap ng mesa kung saan siya nakaupo. Habang ang isa sa kanila ay may hawak na libro. Ha? Gulat na tanong niya, tapos mahina pang natawa. Pero agad na kumunot ang noon niya nang tila makita ang sarili sa mata ng mga bata. Hindi ba parang masyado pa kayong mga bata para magbasa ng ganitong klaseng libro? Tanong pa nga niya. Kayo po ang papa po namin, hindi po ba?
Malawak ang ngiti at pabulungan na tanong nga ng batang babae. Sabi po ni Ninang kayo daw po ang papa namin. Pinakita po niya sa amin ang picture niya po eh. Kaya nga po nagpunta po kami dito nang makita po namin kayo dito. Pero secret lang daw po namin kay mama. Baka daw po kasi pagalitan po siya ni mama kapag nalaman daw po ni mama na sinabi po niya sa amin na kayo yung papa namin. Lalong-lalo na po pag nalaman niyang pinuntahan namin kayo. Nakaiting bulong din ng batang lalaki na parang nagsasabi lang ng sikreto sa kanya. What? Medyo nalilitong tanong pa nga ni Steve. Papa, bumili po kami ng book niyo para po i-support kayo. Ipon pa po namin ito sa baon po namin eh. Kailan po kayo uuwi sa amin, Papa? Alam niyo po ba, very good po kami lagi ni Stephen sa school. Tapos, marunong na po kaming maghilamos at magbihis na hindi po hinihingi ang help ni Mama. Big girl at big boy na po kami. Nakangiting wika ulit ang batang babae. Excited pa nga ang boses. Hindi siya nakasagot kasi hindi niya alam ang isasagot. Sa hindi malamang dahilan ay sobrang gaan ng loob niya sa dalawang cute na batang nasa harapan niya. So unang kita nga sa mga to ay bumilis at lumakas na nga ang tibok ng puso niya. Kahit pa alam niyang ngayon lang niya nakita ang mga to. Pero nalilito nga talaga siya kung bakit tinatawag siyang papa ng mga to. Papa, sabi po ni Ninang busy daw po kayo. Kaya hindi daw po kayo nakakauwi. Miss na po namin kayo, tsaka Papa hindi po kami galit na lagi po kayong wala. Lagi nga po kaming nagpre-pray na sana po happy at healthy po kayo kung nasaan man po kayo. At happy po kami na makita po kayo. Magiliw na wika pa nga ng batang lalaki. Ano bang mga pangalan nyo? Nagtatakang tanong pa rin ni Steven. Ako po si Steven. Ako naman po si Stephanie. At 5 years old na po kami, Papa. Tugo naman ang kambal. Mas lalong bumilis at lumakas nga ang tibok ng puso nga ng lalaki sa narinig. Bukod sa malapit kasi ang pangalan niya, sa pangalan ng mga to ay 5 taong gulang daw sila. 6 na taon na ang lumipas mula nung huling beses niyang makita si Alexi at alam niya sa sarili kung anong naganap sa kanila ng babaeng yon. Wait, is it possible na anak namin sila? Hindi niya nagawang ituloy ang tanong sa isip kasi mabilis siyang umiling. Hindi, Steve. Imposible talaga na nagkaanak kayo. Hindi magagawang itago ni Alexi ang ganong bagay sa iyo. Sad pa nga niya sa sarili. Pero hindi nga ba? I mean, galit na galit siya sa akin nung mga gabing yun. Dahil sa kasalanang nagawa ko. Wika pa nga, ng kaliwang bahagi ng isip na parang nga siyang nababaliw. Stephen, Stephanie, mga anak, anong ginagawa niyo dyan? Kanina ko pa kayo hinahanap eh. Hindi ba't sinabi kong huwag kayong lalayo kay mama? Narinig niya ang pagtawag nga ng isang familiar na boses sa kambal. Mula sa baba ng maliit na entabladong itinayo sa bookstore para nga sa book signing niya. Alexi? Pabulong at gulat nga na usal naman sa pangalan nga ng babae. Nakita niya kung paano nanlaki yung mga mata ni Alexi nang makita nga siya nito. Mga anak, halina kayo. Kailangan na nating umalis. Puno ng kaba at pagmamadaling saad nga niya sa mga bata. Umaaktong hindi siya kilala. Pero Mama! Reklamo pa nga ng mga to. Halina sabi eh. Pag-uulit pa nga nito na parang iniiwasan siya. Napanguso naman ang kambal dahil doon. Tapos ay akmang bababa na nga sana sa maliit na entablado. Pero agad niyang pinigilan ng mga to. Wait. Hindi ko pa napipirmahan ang libro. Saad naman ni Steve. Agad naman niyang kinuha ang hawak na libro ng batang si Stephanie. Pero imbes na pirmahan niya, isinulat niya doon ang numero niya. Umaasa na makakagawa ng paraan ng mga bata para matawagan siya ng mga to. Yun ay kung makakagamit nga sila ng phone sa ganong edad. Nalilito nga siya sa nangyayari pero iba ang pakiramdam niya. Sa katunayan ay gusto nga niyang makausap si Alexi tungkol dito. Pero hindi naman niya pwedeng basta na nga lamang iwan ang book signing event niya. Kaya naman pagkatapos isulat ang numero sa libro, pinanood niya ang kambal na naglakad palapit nga sa ina nila at nagmamadaling maglakad paalis doon.
Pakiramdam niya ay may malalim na dahilan ang tadhana kung bakit muling nagtagpo ang kanilang mga landas. At hindi siya papayag na makaharap ulit si Alexie lalo na ngayon. Sa kabilang banda naman, sobrang kinakabahan si Alexie. Nanginginig ang buong katawan niya. Kahit nang nakasakay na nga sila ng taxi at nasa biyahe pa uwi. Hindi ba sinabi ko na huwag kayong lalayo sa akin? Nalingat lang ako saglit, wala na kayo. Sa susunod hindi ko na talaga kayo ipapasyal sa mall. Sad pa nga niya. Alam niyang hindi dapat niya pagbuntungan ang mga bata. Pero sobra kasi nga siyang natakot nang muling makita si Steve. Lalo na't nakita niya sa mata ng lalaki ang maraming tanong na naglalaro doon. Sorry po, Mama. Sabay at nakangusong tugon pa ng kambal. Alam niya na sobrang unfair sa mga bata na ipagkait nga sa mga to. Ang totoo pero kahit pa matagal na nga ang mga nangyari hindi niya alam kung bakit sobrang apektado pa rin siya. Siguro dahil si Steve ang una at nag-iisang lalaki na minahal niya? Hindi niya alam. Mama, galit pa po ba kayo sa amin? Nakanguso at tila naglalambing pa na tanong nga ni Stephen nang makauwi na nga sila sa bahay. Hindi galit si Mama. Nag-alala lang talaga ako at sorry kung napagtaasan ko kayo ng boses kanina. Alam niyo naman na kayo lang ang iniisip ko, 'di ba? At naiintindihan niyo rin naman siguro na nag-aalala lang talaga si Mama. Sagot niya kaya nakangusong tumango ang kambal. Hindi na po maulit, Mama. Sorry po talaga. Kaya wag na po kayong magalit. Love po namin kayo, Mama. Naglalambing na sagot naman ng kambal. Hello sa gwapo at maganda kong inaanak. Kamustang pamamasyal sa mall? Nag-enjoy ba kayo? O bakit ang aga niyo atang umuwi? Malawak ang itinatanong naman ni Miranda. Ang matalik na kaibigan nga ni Alexie mula nung college. Oo, mula nang maghiwalay nga sila Miranda at ang boyfriend nga nitong si Andrew, pagka-graduate ng college, sumunod sa kanya si Miranda dito sa Davao para nga dito maghanap ng trabaho. Magmula noon halos dito na nga siya tumira sa bahay nila. Kasama rin ng mama niya, kahit pa may sarili nga itong apartment. Alam niyang nagtaka si Miranda nang datnan siya nitong buntis at may malaking tiyan. Nagtanong ito sa kanya kung sino ang ama at dahil alam niyang mapagkakatiwalaan nga niya ito, ay sinabi niya rito ang totoo. Kaya wala na nga rin siyang ibang choice, kundi ang aminin dito sa mama niya. Wala namang ginawa ang mga to kundi ang tulungan at suportahan siya. Sa totoo lang naging maayos at masaya naman ang buhay ni Alexie dito kasama ang kambal. Hindi naging madali, lalo na nung nagsimula na magtanong ang mga bata tungkol sa ama nila. Pero sobra nga niyang minahal ang mga to para lang hindi nila kailanman maramdaman na may kulang nga sa kanila. Nag-enjoy po kami, Ninang. Nakita po namin si Papa. Ang gwapo po ni Papa sa personal. Malawak ang iting sagot naman ni Stephanie sa ninang nito. Kaya nanlaki ang mga mata ni Miranda. Maging ang ama ni Alexie na nasa kusina ay agad ngang napalingon sa kanila. Si Alexie naman ay napasinghap. Ha? Naku, baka napagod lang yan. Mga chikiting na to. Halis sige, maghilamos na muna kayo sa kwarto nyo. Ani na nga lamang ni Miranda sa kambal at pilit pang tumawa. Nagmamadali nang tumakbo ang kambal papasok sa kwarto tapos puno ng kaba na hinarap ni Alexie. Sinabi mo sa kanila ang tungkol kay Steve? Mahina pero puno nga ng diin na tanong nga ni Alexie. Beshi, sorry na. Hindi ko naman alam na seseryosohin nila eh. At saka, naawa lang naman kasi ako talaga sa mga kambal. Nangungulik talaga sila eh, na makilala yung pudrakels nila. Kaya yun, sinabi ko sa kanila ang pangalan at pinakita ko ang picture. Sagot pa ng kaibigan. Miranda naman eh, hindi mo dapat ako pinangunahan. Alam mo bang nilapitan nila si Steve kanina sa mall ha? At alam mo ba kung anong klase ng tingin ang ibinigay sa amin ng mga bata? Saad niya. Nakita ng mga apo ko ang papa nila?
Biglang tanong nga ng mama ni Alexi na naglakad nga palapit sa kanila. Hala besh, totoo nga na nakita niyo siya? Hindi makapaniwalang tanong naman ni Miranda. Kaya napabuntong hininga na nga lamang si Alexi bago tumango. Paano nangyari yun? Anong ginagawa niya rito? Tanong pa ni Miranda. May book signing siya sa bookstore kanina. Hindi ko nga alam na writer o book author na pala siya eh. Sagot pa nito. Oo, romance novelist. Karamihan nga sa mga libro niya. Nagiging best-selling sa mga bookstores nationwide eh. May magiging movie pa nga ata. At kung hindi ako nagkakamali, nagmamay-ari na rin siya ng sarili niyang publishing company. Ang SDM Publishing House. SDM stands for Steve De La Merced. Tumutulong sila sa mga baguhang authors na makapag-publish ng libro. Tugon ng kaibigan. Kaya tinignan niya ito ng masama. Pilit na mangumiti si Miranda at nag-peace sign pa. Sorry na. Updated lang talaga ako sa buhay ng mga dati nating kaibigan. Hindi ko lang ino-open up sa'yo. Kasi alam ko na ayaw mo namang pag-usapan pero Beshi, kung nagkita kayo ng hindi sinasadya pagkatapos ng maraming taon, hindi ba parang tadhana na rin ang gumagawa paraan para magtagpo ulit ang malandas niyo? Tanong pa nito pero hindi siya sumagot. So ano nang plano mo ngayon? Tanong naman ng mama niya pero hindi pa rin siya sumagot. Anong plano mo ngayon? Tanong naman ng mama niya pero hindi pa rin siya sumagot. Look, Beshi, alam ko na sobra ka nasaktan noon dahil sa kanya. Naiintindihan ko yun. At hindi ko ini-invalidate ang feelings mo. Kasi kahit sa ang anggulo, may karapatan ka namang masaktan at magalit sa kanya. Pero hindi ba parang sobra ka na ring nagiging unfair sa mga bata? Tanong pa nga nito. Tama si Miranda, anak. At isa pa, lumalakit nagkakaisip ng mga anak mo. Madalas na nga lang silang magtanong kung asan pa nga man nila, hindi ba? Segunda naman ang mama niya. Hindi ko alam at ayoko na munang pag-usapan ng tungkol dito. Wika na lamang ng babae. Naghibit-balikat na nga lamang ang kaibigan tapos hindi na nga nagsalita pa. Nang maghapong yun, ay pilit na iwinaksi ni Alexi sa isip ang mga nangyari. Kaso, hindi niya magawa. Hindi niya maiwasan na hindi mag-overthink. Kinagabihan nakaupo siya sa sala ng apartment nila at pinanood ang kambal na maglaro sa lapag. May kumatok sa nakasarang pinto. Hindi naman siya nagdalawang isip na tumayo para buksan yun. At sobra siyang nagulat nang makita kung sinong nakatayo doon. Walang iba kundi si Steve. Anong ginagawa mo dito? Puno ng kaba na tanong niya. Ano sa tingin mo? Seryosong tanong pabalik sa kanya ng lalaki. Nahumakbang nga papasok sa loob kahit hindi niya sinasabi. Papa! Papa, dumating po kayo. Kanina pa po namin kayo hinihintay eh. Malawak ang ngiti, nasaad pa ng kambal. Anong kanina pa hinihintay? Nalilitong tanong naman ni Alexi. I didn't sign the book, Alexi. Isinulat ko ang number ko doon at tumawag sila sa akin kanina. Sa kanila ko nalaman kung saan kayo nakatira. Sagot pa nga ni Steve kaya napasinghap na nga lamang si Alexi. Totoo yun. Pagkatapos ng book signing niya kanina, ay may unregistered number ang tumawag sa kanya. Nang sagutin niya ito, laking tuwa niya nang ang kambal pala yun. Dahil doon alam niya na nga na sa murang edad ay matalino talaga ang mga to. Ang mga inaanak, halina muna kayo rito. Sama muna kayo sa ninang. Agad na wika naman ni Miranda na agad diniwan ang ginagawa sa kusina at isinama papasok sa kwarto ang kambal. Natila alam agad nito na kailangan ng privacy ng dalawa para makapag-usap ng masinsinan. Mukhang ayaw pa ngang sumunod ng kambal. Pero nakanguso na nga rin naman na sumama ang mga to sa ninang nila. Hindi ka na dapat nagpunta pa rito. Agad na sa adama ni Alexi nang maiwan nga silang dalawa doon. Why?
Are you hiding something from me? Naghahamon na tugon pa nga ni Steve. Ano namang itatago ko sa'yo? Wala ka lang rason para magpunta rito. Giit naman niya. Bakit hindi ko ang sumagot ng tanong ko? Kung ano ang pwede mong itago sa akin? At wala nga ba akong rason para magpunta dito? Muling tugon nga ni Steve na para bang may gustong marinig na sagot mula sa kanya. Umalis ka na, Steve. Saad pa niya. Hindi ako aalis hanggat hindi mo sinasabi sa akin ang totoo, Alexi. Seryosang saad ng lalaki. Anak ko ba sila? Tanong pa nito. Anak ko sila. Sa akin lang sila. Madiinggit naman ni Alexi. Nakuha nila ang mata ko, Alexi. Nakuha nila ang halos lahat ng sakin. Hindi mo nga sila kamukha eh. At sinabi nila sa akin na 5 taong gulang lang sila. Meaning, you got pregnant the same year na umalis ka at iniwan ako. Mababa ang boses ng wika ni Steve. So please just tell me the truth. Anak ko ba sila? Pag-uulit pa nito. Agad na may namuong luha sa mga mata ni Alexi dahil doon. Hindi siya sumagot pero nag-iwas siya ng tingin. At tila ba sapat na yon kay Steve para makumpirma ang tama na hinala niya. At makuha ang sagot na gusto niya. Paano mo nagawang itago sa akin ang tungkol dito, ha? For years, nabuhay akong walang ideya na may mga anak pala tayo. Mahina pero puno ng hinanakit na saad nga ni Steve. Wala kang karapatang tanungin at sumbatan ako, Steve. May halong panunumbat naman na sagot niya. Alexi, you took away years I could have spent with my children. Kaya anong gusto mong maging? Reaksyon ko ngayon. Tumawa na lang ng tumawa kasi sa wakas, nalaman ko na ang tungkol sa kanila. I can't believe na kaya mong gawin sa akin to nang dahil lang sa isang pagkakamali. Mariinggiit nga ng lalaki. Winasak ako ng isang pagkakamaling sinasabi mo, Steve. Hindi mo alam kung anong mga pinagdaanan ko. Kaya wala kang karapatang questionin ako. Hindi mo ba alam? Nabala ko naman talagang sabihin sa'yo that day na niloko mo ko. For months, iniyak ko ang sakit. Paulit-ulit na tinatanong ko sa sarili kung ano ang kulang sa akin. Kaya ba hindi niya ako magawang ipagmalaki sa iba? O kahit sa mga kaibigan man lang namin? Kung sa bagay, hindi naman ako maganda at sexy, hindi gaya ng mga babaeng dumaan sa kanya. At dahil sa isang pagkakamali lang na sinabi mo, hindi lang puso kong nabasag, maging ang tiwala. Dahil sa'yo, natakot akong magtiwala ulit sa iba. Lumuluha ang mga mata at puno ng hinanakit na saad pa niya. Kaya mariing napapikit ang lalaki, bago marahang tumango, nang maalala ang malalaking kasalanang nagawa nga niya rito. Tama ka. Wala ako sa lugar para questionin at sumbatan ka sa naging desisyon mo pagkatapos ng kasalanan at pagkakamaling nagawa ko. Alexi, alam ko na nagkamali ako noon at alam ko na nasaktan kita. Pero sana inisip mo na may karapatan pa rin akong malaman ang tungkol sa kanila. Wika naman ni Steve. Hindi ako perpektong tao, pero may karapatan pa rin naman akong maging ama sa kanila, di ba? Kaya hindi mo dapat ipanagkait sa akin yun. Alam kong kasalanan ko sa'yo. At sa maniwala ka't sa hindi, hindi ko kailanman nakalimutan yun. Dala ko yun dito. Hanggang ngayon. Dagdag pa nga nito. Tapos itinuro nga ang dibdib niya. At maiintindihan ko kung habang buhay mo kong kamumuhian. Pero para ipagkait din ang totoo sa mga bata, Alexi, wala silang kinalaman sa kasalanang nagawa ko sa'yo. Pero hinayaan mo silang lumaki na walang ama. Nawala ako sa tabi nila. Sana sa akin ka na lang gumante. Sana ako na lang sinaktan mo. Sana hindi mo na lang sila dinamay pa. Puno ng hinanakit na saad pa nga nito. Gumante? Idinamay ang mga bata? Sa tingin mo ba? Yun lang yun? Sa tingin mo ba naging madali para sa akin na gumawa ng ganong klaseng desisyon? Of course not, Steve. Mula nung nasa sinapupunan ko sila, walang araw na hindi ko tinanong ang sarili ko
kung paano ko ipapaliwanag sa kanila sa pagdating ng araw kung bakit wala silang ama. Hindi ko sinabi sa iyo ang totoo dahil lang sa gusto kong gumanti. Hindi ko sinabi sa iyo ang totoo kasi sobra akong nasasaktan at natatakot ng magtiwala. May luha nga sa mata. Nasaad pa nga nito. May hinanakit. Alam mo na niloko ni Papa si Mama, di ba? Alam mo na ipinagpalit niya kami sa iba. Alam mo kung gaano kahirap sa akin na magtiwala pero nagtiwala pa rin ako na magbabago ka para sa akin. Ang kaso, hindi naman nangyari yun eh. Sinaktan mo pa rin ako. Ni ayaw mo nga ipaalam kahit na kanino noon na nagkikita tayo patago, di ba? Kaya alam mo ba kung gaano ako natakot na sabihin sa yung totoo? Siguro nga, tatanggapin mo ang nasa sinapupunan ko noon pero dahil sa ginawa mo, iniisip ko, paano kung gaya ni Papa dumating ang araw na iwan at ipagpalit mo rin kami ng mga bata sa iba? Hindi ko kayang maramdaman ng magiging anak ko ang kaparehong sakit na naramdaman ko noon at gagawin kong lahat para maprotektahan sila na hindi maramdaman ang ganong klase ng sakit. Kaya hindi ko sinabi ang totoo. Mahabang paliwanag nga nito. Mariin namang napapikit si Steve sa narinig. Napagtanto kasi niya na sobra palang nasaktan si Alexi dahil sa pagkakamaling nagawa niya noong gabing yun. I'm really sorry, Alexi. That night, nagpadala lang ako sa panunukso ng mga kaibigan ko. They dared me to kiss that girl for fun. Alam ni Miranda yun kasi nandun siya. Hindi ko nga kilala yun eh. Siguro dala na rin ng alak pumayag ako. Hindi ko sinasabi na tamang ginawa ko kasi kahit saang anggulo, alam kong mali. Pero maniwala ka, sobra akong nagsisisi sa pagkakamaling nagawa ko. Alam ko sa sarili ko na sobrang espesyal ka na sa akin pero may parte sa akin na natatakot mag-commit kasi bago sa akin ang ganung pakiramdam. Sa dami ng babaeng nasaktan ko, siguro natakot na akong bumalik sa akin ang lahat. Napagtanto ko lang ang halaga mo nang mawala ka na. Alam ko na nasaktan kita noong gabing yun pero nasaktan din ako dahil sa katangahan ko. At kaya ng sinabi ko, baon ko ang sakit sa maraming taon. Siguro yun ang karma ko. You are the reason why I became a novelist, Alexi. Kasi sa bawat kwentong sinusulat ko, hindi ko maiwasang isipin na tayong dalawa ang karakter sa bawat libro. Yung pagmamaalan natin na hindi natuloy. Bahagyang umawa ang bibig ni Alexi sa gulat. Alexi, alam kong galit ka pa rin sa akin hanggang ngayon. Pero please, nagmamakaawa ako. Hayaan mo naman akong maging parte ng buhay nila. Gusto kong maging parte ng buhay nila. Gusto kong maging ama sa kanila. Lumuluha ang mata na saad nito. Hindi nakasagot si Alexi kasi hindi niya alam kung paano magre-react sa mga narinig. Ang sakit lang. Nawala ako sa tabi nila habang lumalaki sila. Ang sakit isipin na wala akong nagawa para sa kanila. Nawala ako noong mga panahong kailangan nila ng isang ama. But you are right. Wala akong karapatang sisihin ka o sumbatan man lang kasi hindi naman mangyayari ang mga to kung hindi rin dahil sa akin. At siguro nga, deserve kong maramdaman ang sakit na to pagkatapos kitang saktan. But please, I'm begging you. Hayaan mo naman akong maging parte ng buhay nila ngayon. Pagsusuma mo pa nga nito. Mariing napapikit si Alexi dahil sa narinig. Tapos ay huminga pa ito ng malalim bago tumango. Fine, pero hindi ko gagawin to para sa'yo. Gagawin ko to kasi alam kong matagal nang nangungulila sa ama ang kambal. Sagot pa niya. Oo, nasaktan siya ng sobra noon pero alam niya na may punto naman si Steve at ang kaibigang si Miranda na matagal na nga siyang naging unfair. Hindi lang kay Steve. Pero maging nga sa mga bata na rin. Totoo na sinubukan lang niyang protektahan ang kambal sa sakit na maaaring maramdaman ng mga to sa pag-aakala na hindi nga nagbabagong lalaki. Pero kahit sa ang anggulo titigan, alam niyang may mali rin siya. Kaya siguro nga ito ang tamang panahon para hayaan si Steve na pumasok sa buhay ng mga bata. Tumalikod naman si Alexi.
Tapos naglakad na nga papunta sa kwarto ng kambal, kung saan nadatnan niya ang mga ito na kasama ang ninang nila. Mga anak, hinihintay kayo ng papa niyo sa labas. Nuutal na saad pa nga niya. Nakita niya kung paano nagliwanag ang mukha ng kambal sa narinig. Tapos nagmamadali pang tumakbo palabas ang mga ito para puntahan ng ama. So pumayag ka nang maging parte ng buhay ng kambal si Steve? Mababang boses pero nakangiting tanong nga ni Miranda sa kanya. Wala naman akong choice kasi nandito na siya. Tanging sagot na lamang niya. Hindi Beshi, may choice ka. At pinili mo ng pumayag. Kasi kahit hindi mo aminin deep inside, kahit paggalit ka kay Steve at nasasaktan pa rin, alam kong gusto mong mapasaya ang kambal at lumaki silang may kinikilalang ama. Mabuti ka kasing ina. Wika ng kaibigan. Mahinang napahikbi si Alexi. Sa narinig kaya siya, niyakap ng kaibigan. Siguro nga tama ka. Na baka tadhana na nga gumawa ng paraan para magtagpo ang landas nilang mag-ama. Sagot naman niya. Pagkatapos noon, agad niyang pinunasan ng luha at pilit na inayos ang sarili. Bago nagpa siyang sundan na nga sa salang kambal. Parang hinaplos ng kung anong mainit na bagay ang puso niya. Nang makita si Steve na nakaluhod sa lapag habang lumuluhang mga mata at mahigpit ang yakap sa mga bata. Papa, bakit po kayo umiyak? Huwag na po kayong umiyak, Papa. Hindi naman po kami galit Happy nga po kami na nandito na po kayo Magiliw na saad pa nga ng kambal na pinapatahan ng ama. Salamat mga anak. Sorry kung ngayon lang si Papa. Sorry kung matagal na akong nawala. Sorry kung wala akong nagawa para sa inyo habang lumalaki kayo. Patawarin niyo si Papa. Pangako hindi naalis si Papa. Hindi na ako papayag na malayo ulit sa inyo. Babawi si Papa sa inyo. Ibibigay ko sa inyo ang lahat. Tugon naman ni Steve. Papa, okay na po sa akin na nandito na po kayo. Sobrang happy na po kami dun. Malawak ang ngiti at masayang tugon naman ng kambal na halatang matagal nang ulila sa isang ama. Hindi alam ni Steve kung gaano niya katagal na yakap ang mga anak niya. Pero may parte sa kanya na tila ayaw niyang pakawala ng mga to. Sa tingin nga niya, hindi na nga niya kailangan pa ng DNA test para lamang may mapatunayan. Sapat na ang nararamdaman niya. Ramdam na ramdam kasi niya ang lukso ng dugo at sobrang gaan at saya nun sa pakiramdam. Ang mga anak, kailangan niyo nang magpahinga. Hindi maganda ang napupuyat at may klase pa kayo. Mababang boses na wika pa nga ni Alexi, maya-maya pa, nang mapansin na 11:00 na pala ng gabi. Ilang oras nang nandoon si Steve sa kanila. Wala itong ibang ginawa kundi ang makipag-bonding sa mga bata na tila mas kinikilalang mga to. Inaalam ang lahat ng paborito nila at kung ano-ano pa. Pero mama, nakanguso na reklamo pa nga ng kambal na tila ayaw pang mahiwalay sa ama nila. Mga anak, tama ang mama niyo. Hindi bale, babalik dito si Papa bukas para samahan kayo sa school. Tapos, pwede tayong pumasyal pagkatapos ng klase niyo. Gusto niyo ba yun? Nakangiti at mababa nga ang boses na wika pa nga ni Steve. Talaga po, Papa? Opo! Yay! Malakas na tugon naman ang kambal. Sige na, matulog na kayo. Nakangiti at malambing ang boses na wika naman ni Steve. Good night mga anak. Napapausang boses na dagdag pa nga nito bago muling niyakap ang mga bata at hinalikan pa sa noo. Good night, Papa. Good night po, Mama. Good night po, Ninang. Magiliw na sad pa nga nito bago sabay nang naglakad papasok sa kwarto. Mauna na rin ako. Mababa ang boses na paalam pa nga ni Steve kay Alexi na marahan lang na tumango. Thank you. Alam kong hindi ko na maibabalik ang mga nangyayari at hindi ko na mababawi pang sakit na naramdaman mo. Alam kong galit ka pa rin sa akin pero salamat kasi hinayaan mo akong makilala sila
I really appreciate it. Dagdag pa nga nito. Ginawa ko to para sa mga bata. Tanging sagot na nga lamang ni Alexi na hindi makatingin ng diretsyo sa kanya. Pero salamat pa rin. Good night, Alexi. Wika nga ni Steve at pilit nga ngumiti. Dagdag pa nito bago naglakad palabas ng bahay. Nang maisara ni Alexi ang pinto, saka siya nagpahinga ng malalim. Napatingin pa nga siya sa kaibigan niyang si Miranda na nagpipigil ng ngiti. Oh, bakit ganyan ang ngiti mo? Ang cold masyado naman. Grabe, alam mo balita ko single pa rin siya. Tapos single ka rin. May chance kaya na mabuo ang... Wala na akong panahon sa mga ganyang bagay, Miranda. Ang mga batang focus ko. Pagputol pa nga niya, sasabihin ng kaibigan. At naglakad pa rin papasok sa kwarto. Mahina namang natawa si Miranda dahil doon. Nang gabing yun, marahil dala ng pagod sa dami ng mga nangyari, nakatulog din kaagad si Alexi. Sa sumunod na araw, 6:00 yun, nang magising si Alexi. Nagmamadali siya na kumilos dahil late na nga yun para sa kanya. At ayaw niyang malate ang mga bata na kailangan pa nga niyang asikasuhin ng ipagluto ng agahan. Pagkalabas niya sa kwarto, ay medyo nagulat siya nang madatnan sa pagkainan ng kambal na nakagayak nga kasama ang lola ng mga to na halatang kauuwi lang mula sa panggabing trabaho ang ninang nila. Maging si Steve na ama nila. Good morning po, Mama. Kain na po tayo dito, Mama. Nagdala pong breakfast si Papa. Nakangiti na wika pa nga ng kambal nang makita siya. Maupo ka na rito. Mababa ang boses na wika naman ng mama niya. Nahalatang kauwi lamang galing sa trabaho, tapos ay tipid pang ngumiti sa kanya. Nahihiya man, ay naglakad na nga siya palapit at umupo sa tabi ni Steve na siyang tanging bakanteng silya na lang. Good morning. Nakangiting bati sa kanya ng lalaki pero tipid lang siyang ngumiti bago tumango. Papa, bakit po kami may good morning kiss? Bakit po si Mama wala po? Nakangusong tanong pa nga ni Stephanie. Biglang napaubo na nga lamang si Alexis sa tanong nga ng isa sa mga kambal. Ang kaibigan naman niyang si Miranda, malakas na natawa. O, kiss daw. Panunokso pa nga ni Miranda pero tinignan lang siya ng masama ni Alexi. Tapusin niyo na muna ang pagkain niyo at malilate na kayo sa school. Pag-iban niya ng usapan, na sinunod naman ng bata. Masaya ako sa naging pasya mo, anak. Mababa ang boses naman na wika ng mama ni Alexi pagkatapos kumain habang naguhugas siya ng mga pinagkainan at saglit namang nagpapahinga ang kambal sa sala. Kasama ang ama at ninang nila. Alam ko na, hindi madalang desisyong to para sa'yo. Naikwento ng kambal at ni Miranda sa akin ang nangyari kagabi habang wala ako't nasa trabaho. Pero ginawa mo para sa mga bata ito. Masaya ang kambal at masaya rin ako para sa kanila. Dagdag pa nga nito kaya tipid na nga lamang siyang ngumiti bago tumango. Salamat po, ma. Tugon niya. Ang gwapo pala talaga niya, no? Kaya siguro nabaliw ka sa kanya noon. Biro pa nga nito. Mama naman eh. Reklamo niya pero natawa na nga lamang din sa huli. Pagkatapos maghugas ng pinagkainan, nilapitan na nga niya ang kambal sa sala para ayain ng mga itong umalis na. Ihatid ko na kayo. I mean, nangako kasi ako sa bata na ihatid ka at babantayan. Mababa ang boses na wika ni Steve nang nasa labas na nga sila. Tapos ipapasyal sa mall pagkatapos ng trabaho. Basta, iuwi mo sila ng hapon ha. Sagot na nga lamang niya kaya nakangiting tumango ang lalaki. Tapos ay sabay-sabay na nga lamang silang sumakay sa dala nitong sasakyan. Siya sa shotgun at sa backseat naman ng kambal. Habang nasa biyahe, tahimik lamang si Alexi. Hindi niya alam kung dahil hindi ba siya komportable sa presensya ni Steve o kung kinakabahan lang siya. Basta, hinayaan na nga lamang niya ang kambal na magkwento at magdaldal. Pagkarating sa paaralan kung saan nag-aaral ang kambal bilang mga kinder, ay bumaba naman na silang lahat para may hatid hanggang classroom ang mga to. Mga anak, magpapakabait kayo dito ah.
Makikinig kay teacher at huwag makikipag-away sa mga classmates. Paalala pa nga ni Alexi sa mga bata. Opo, Mama. Kayo rin po, galingan niyo po sa work. Magiliw na sagot pa nga ng kambal. Sige na, alis na si Mama. Paalam pa nga niya at humalik na nga sa pisngi ng mga to. Ihatid na kita sa trabaho mo. Saad naman ni Steve kaya saglit nga siyang natigilan. Hindi na. Kaya ko ng sarili ko. Sagot niya at sa isip niya, sanay naman na kasi siyang mag-commute at may parte nga sa kanya ang nagsasabi na hindi dapat siya masanay sa mga pinapakita sa kanya ng lalaki. I insist. Malapit lang naman ang mall dito, hindi ba? Babalikan ko na lang ang mga bata pagkatid ko sa'yo. Saad pa nga ni Steve na ikinakunot nga ng noon ni Alexi. Nabanggit sa akin ni Miranda kanina na manager ka daw sa isang clothing store sa mall. Kaya alam ko. Wika pa nga nito na parang nabasa ang nasa isip ng babae, kaya tumango na nga lamang si Alexi. Tatanggi sana sa ulit, pero nauna na ngang naglakad, pabalik ng sasakyan si Steve. Kaya wala na nga lamang din siyang nagawa. Kundi, sumunod. Nang nasa biyahe na nga sila, kaya kanina ay tahimik lamang si Alexi, may mga pagkakataong nararamdaman niya ang pasimpleng sulyap ng lalaki sa kanya, pero umakт siyang hindi yun napapansin. Hanggang sa maya-maya pa ay si Steve na nga rin ang bumasag sa katahimikan. I'm planning to get my own apartment here. May alam ka ba na medyo malapit lang na apartment niyo? Medyo magastos kasi yung hotel. May bala kang magtagal dito? Nakakunot ang noong tanong naman ni Alexi. Gusto ko kasing maging malapit sa mga bata eh. Sa anak natin. Sagot nga ng lalaki na pareho nilang kinagulat. I mean, gusto ko na malapit ako sa mga anak natin. Paano ang buhay mo sa Manila? Tanong ni Alexi. As a writer, I work from home. Kaya basta may laptop ako, makakapagtrabaho ako. Kaya kung may kailangan mang gawin, pwede naman akong bumiyahe anytime. Kaya kung may alam kang apartment na pwedeng upahan, it would be a big help. Yung may parking sana para sa sasakyan. Baka within this week kasi may hatid na dito ang sasakyan ko sa Manila. Dagdag pa nito. Kaninong sasakyan ang gamit mo? Nirentahan ko lang. Tugon ng lalaki, kaya marahan lang siyang tumango. Susubukan kong magtanong sa mga kakilala ko. Sagot na lamang niya. Kaya ngumiti si Steve. Salamat. Sagot nito. Pagkahatid sa kanya ni Steve sa mall, ay nagpasalamat na nga lamang siya ulit bago bumaba ng sasakyan. Nang araw na yun, hindi pa rin siya makapag-focus dahil sa mga nangyayari. Although at one point aminado naman siya na masaya rin siya na kahit papaano ay nagagawa niyang maging civil kay Steve. Siguro, napagtanto niya na kahit pa nga nasaktan siya nito noon, malaki rin ang kasalanan niya rito dahil nga hindi niya sinabi sa lalaki ang tungkol sa mga anak nila. Pagdating ng hapon habang abala si Alexi sa paggawa ng inventory sa counter ng store kung saan siya nagtatrabaho, nagulat siya nang makita kung sinong pumasok. Mama! Malakas at masaya ang pagtawag nga sa kanya ng kambal na ngayon ay kasama ang ama nila na maraming dalang mga paper bags. Anong ginagawa niyo rito? Tanong niya. Mama, naglaro po kami ng arcade ni Papa tapos Mama, binilhan niya po kami ng maraming toys at books at bagong mga damit po. Masayang tugon ng kambal. At saka sabi po ni Papa dahil nandito daw po kami, pupuntahan na daw po namin kayo at hihintayin po matapos sa work para sabay-sabay na daw po tayong umuwi. Hala, Mama Lexi, ang gwapo pala ng asawa niyo. May pinagmalahan naman pala tong kambal eh. Kinikilig na saad pa nga ng katrabaho ni Alexi. Hindi nga niya alam kung ma-offend ba siya doon kasi para siyang tinawag na pangit nito. Pero tipid lamang siyang asawa. Mahina ang boses na sagot niya. Mama, matagal pa po ba kayong matapos sa work? Nagugutom na po kasi kami. Sabi po ni Papa sabay-sabay na raw po tayong kumain.
Oo mga anak, mamayang konti pa. Matatapos ang trabaho ni mama. Ang mabuti pang mauna na kayo. Huwag niyo na akong hintayin. Ani at napatingin pa nga sa wristwatch. May 1 oras pa siyang natitira sa shift niya. Go ka na Ma'am Alexi, ako nang magtutuloy ng ginagawa mo. Mukhang may family date kayo eh. Kinikilig na wika pa nga ng katrabaho. Sigurado ka ba? May hihiyang tanong niya. Oo naman. Baka sumama pa ang loob sa'yo ng cute mong chikiting kapag hindi mo sila sinamahan, kaya sige na. Kaya ko na rito. Nakangiting tugon pa nga niya. Sige, salamat Tanika ah. Sagot pa nga niya bago nilingon ang mag-aama. Kukunin ko lang mga gamit ko sa loob saglit. Paalam pa nga nito. Tapos ay muli na niyang binalikan ang mag-aama sa labas na hinihintay siya. Nang hapong iyon ay magkakasabay silang kumain sa labas. Kinakabahan man sa presensya ng lalaki, ay masaya siya na makitang masaya ang kambal. For the first time in a long time, kahit na papaano, naramdaman niya na buo ang pamilya nila. Pagkatapos kumain ay mukhang hindi pa nakontento ang kambal kasi ay nag-aya pa ang mga ito na muling maglaro sa arcade at pinagbigyan naman nila ang mga ito. 8:00 na ata iyon nang naubusan ng energy ang mga bata at nag-aya ng umuwi. Kahit ng mga sumunod na araw, walang ibang ginawa si Steve kung hindi ang bumawi sa mga bata. Araw-araw kung magpunta ito sa kanila, binibilhan at dinadalhan ng kung ano-ano ang mga bata at nakikipag-bonding sa mga ito. At ayaw man niyang aminin, ay aminado siya na sa ilang araw na yon ay parang nasasanay na rin siya sa presensya ng lalaki. Bakit parang kanina ka patahimik? Tanong nga ni Alexi kay Steve. Isang gabi nang lapitan niya ito sa sala ng apartment nila. Iniisip ko lang kung ano kaya ang mangyayari kung lumaki silang kasama ako. Mababa ang boses na sagot pa nga niya habang nakangiti at nakatitig sa kambal na busy sa pagkukulitan sa lapag at paglalaro gamit ang mga bagong laruan na binili nga niya para sa mga to. Sorry, mababa ang boses na wika nga ni Alexi kasi agad siyang nakaramdam ng konsensya. Dahil nga sa ilang araw na magkasama nga, nakita niya na mabuting ama ang lalaki. At kahit pa nasaktan siya noon, napagtanto niyang mali na hindi nga niya sabihin ang totoo. Hindi niya deserve yun. You don't have to say sorry, Alexi. Gaya ng sinabi ko, hindi mo naman kasalanan na sinaktan kita. Ako talaga tong tanga. At akong may kasalanan. Hindi ko lang talaga maiwasang isipin na paano kung lumaki silang kasama ako? That would have been different. Mahinahong sagot pa nga nito, tapos huminga pa ng malalim bago tumingin sa magandang mukha ni Alexi. You know, that night, nagtataka ang mga kabanda ko kung bakit hindi ko ina-entertain ng mga babaeng lumalapit at nagpapakita ng motibo sa akin. Well, alam ko na nagsimula yun nung nagustuhan kita, but I was too afraid to tell them the truth. Kaya nung nag-dare sila, nahalikan ko kung sino ang mga babaeng yun. Pumayag ako nang hindi nag-iisip. Bagay na, matagal kong pinagsisihan. Sana pala nung una pa lang, hindi na ako natakot na aminin at ipagsigawan na ikaw talaga ang gusto ko. Na nahulog na ako ng tuluyan. Or sana pala hindi ako pumayag sa dare na yon. Again, things would have been different. Sana hindi ka nasaktan. Sana hindi ka umalis. Sana naalagaan kita nung mga panahong alam kong nahihirapan ka sa pagbubuntis sa kanila. Sana may nagawa ako para sa inyo ng mga anak natin. Sana lumaki silang kasama ako. Mahabang dagdag pa nga nito, tapos mapait na ngumiti. Nung gabing yun, nagpunta talaga ako sa bar para makausap ka at sabihin na talaga sa'yo. Buntis nga ako. Siguro naging sobrang emosyonal ako dahil sa nakita ko, kaya nagawa ko yun. Sabi nila, grabe daw kasi ang pagiging emosyonal ng mga nagdadalang tao. Sagot naman ni Alexi, kaya marahang umawang ang bibig ni Steve. Alam mo,
Sa ilang araw na nandito ka, na-realize ko na mabuti kang ama. At nasaktan man ako noon, hindi sapat na dahilan yun para ipagkait ko sa iyo ang totoo. Kasi tama ka. Kahit pa ano ang nangyari sa pagitan natin, karapatan mo pa rin na malaman ang tungkol sa kanila. Kaya may kasalanan talaga ako. Sorry, Steve. Sorry kasi dahil sa sakit na naramdaman ko. Nabigo ako mag-isip ng maayos at makakita ng mga rason. Dagdag pa nga nito. Tipid na ngumiti na nga lamang si Steve bago marahang tumango. Siguro nga, pareho tayong may kasalanan sa nangyari. Pero ako naman ang naging simula ng lahat ng to. Hindi na natin may babalik pa ang oras. At sa ngayon, ang gusto ko lang, mapuna ng masayang memorya yung mga panahon na hindi nila ako nakasama. Tugon pa nga ni Steve. At magagawa mo yun, Steve. Kasi nga nakikita ko na mabuti kang ama. Wika pa ni Alexi. Salamat, Alexi. Nakangiting sagot pa nga ni Steve bago huminga ng malalim bago tumayo na. It's getting late. Kailangan ko na rin sigurong bumalik na muna sa hotel para makapagpahinga na kayo ng mga anak natin. Sagot pa nga nito. Sa mahigit 1 linggong nandito si Steve, wala pa silang nahahanap na apartment na malapit sa apartment ng mag-iina. Kaya naman sa hotel pa rin dito tumutuloy. Papa, alis na po kayo? Papa, dito muna po kayo, please. Dito na lang po kasi kayo tumira, Papa. Kung gusto niyo po, doon na lang po kayo sa room namin tapos dito po kami sa sofa. Kasya naman po kami ni Stephen dito kasi small lang naman po kami. Wika pa nga ng kambal, kaya mahina siyang natawa. There's no way na hahayaan ko kayong matulog sa sofa. Medyo late na rin kasi, hindi maganda sa inyo na nagpupuyat. Pero babalik agad si Papa bukas para sa inyo. Kayo pa ba? Alam niyo namang love na love ko kayo eh. At ayoko namimiss niyo ako kaagad. Nakangiti at malambing pa nga ang boses. Nasagot niya. Doon po sa room ni Mama, Papa. Wala pong kasama si Mama doon, tabi na lang po kaya kayo. Hindi po ba dapat gano'n naman po talaga ang Mama at Papa? Magkatabi pong natutulog sa isang room? Wika pa nga ni Stephen kaya agad na nagkatinginan sa na Alex at Steve sa gulat. Papa, please? Sabay at nakangusang pakiusap pa nga ng kambal. Nahalatang nagpapakyut. Mahina ulit siyang natawa bago napalingon kay Alexi na tila hinihingi ang permiso nito. Hindi kasi niya matanggihan ng mga bata. Pwede ka namang magpalipas ng gabi rito kung gusto mo. Mababa ang boses na wika nga ni Alexi, kaya agad na sumilay ang multo ng ngiti sa labi ni Steve. Tabi tayo? Nagpipigil ang ngiti na bulong pa nga nito. Ha? Hindi I mean, pwede ka nga dito pero hindi tabi. Kung hindi naman, doon ka tumabi sa kambal, pwede ka sa kwarto ko. Doon na nga muna ako matutulog sa kwarto ni Mama at ni Miranda. Total wala naman sila eh. Puno ng kaba na sagot niya. Oo, pareho kasing wala si Miranda at ang mama niya dahil parehong panggabi ang mga ito sa trabaho. If you insist. Nakangiting tugon naman ni Steve at tila ba yun na lang ang hinihintay. Napayahin na nga lamang ang mga kambal. Pagkatapos noon, sinamahan na nga ni Steve ang kambal sa kwarto nila. Tumabi siya sa mga to at kwinuentohan ang mga bata hanggang sa makatulog nga ang mga to. Hindi naman maalis ang ngiti sa labi ni Alexi sa nasaksihan kasi nakita at naramdaman niya ang saya ng mga bata dahil nga sa pagdating ng ama nila sa buhay nila. Napalitan ko na ang bedsheet sa kwarto ko. May banyo rin doon para kung gusto mong maghilamos may extra na toothbrush din. Mababa ang boses na saad pa nga ni Alexi nang lumabas nga sa kwarto ang kambal. Sigurado ka bang ayos lang sa'yo kung doon ako sa kwarto mo? I mean, pwede naman ako sa sofa. Sagot ni Steve. Ayos lang. Hindi ka rin naman kasi magiging komportable sa sofa. Wika pa niya, kaya nakangiting tumango ang lalaki. Salamat, Alexi. Sagot nga lamang ni Steve habang nakatitig ng diretsyo sa mga mata ng babae. Para namang malulunod si Alexi sa titig na yon, kaya mabilis siyang nag-iwas ng tingin. Doon na ako sa kwarto ni Mama. Kung may kailangan ka, magsabi ka lang.
Medyo kinakabahang wika pa niya. Hindi niya alam kung bakit tila bumabalik sa kanya yung dating epekto sa kanya ni Steve. Yung tipong simpleng titig lang, nangangatog na nga ang mga tuhod niya. At sa totoo lang, natatakot siya sa ganun. Okay na nga sa kanya na maging magkaibigan sila ng lalaki at maging civil para nga sa mga bata. Pero ayaw niyang mas lumalim pa nga doon ang meron sila. Kasi natatakot siya na baka masaktan lang siya ulit sa huli. Alexi, wait. Pagbigil naman sa kanya bigla ni Steve, nang tatalikod na nga sana siya. Tapos ay marahan pang hinawakan ni Steve ang braso niya kaya muli siyang napalingon dito. Ano yun? Puno ng kaba na tanong niya. Okay lang ba kung sasabihin ko na sa pamilya ko ang tungkol sa mga anak natin? Tumawag kasi si mama sa akin kanina. Nagtatanong kung bakit hindi na ako umuwi sa bahay. Mababa ang boses na wika pa nga nito. Okay lang naman. May karapatan din naman silang malaman ang tungkol sa mga bata. Saka tiyak na matutuwa ang kambal kapag makilala na nila ang pamilya mo. Sagot niya. Salamat. Napapaus ang boses na wika pa nga ni Steve at parang kinilabutan pa nga si Alexi doon. Sige na, magpapahinga na rin ako. Sad na lamang niya. Alexi, wait. Muling pagpigil sa kanya ng lalaki. Muli rin itong hinigit nang marahan ang braso niya. Hindi pa siya nakakapagsalita ay laking gulat niya nang mabilis na lumapit sa kanyang lalaki tapos siniil siya nito ng halik. Para siyang naging tuod sa kanatatayuan nang hindi alam ang gagawin, dala ng labis na gulat. Lalo na nang magdampi nga ang kanilang mga labi. Pero nang napagtanto kung anong nangyayari, sa kanya marahang itinulak palayo si Steve. Hindi mo dapat ginawa yun. Giit niya. Sinubukan gamitin ang galit sa boses, pero nabigo siya. Kasi aminado siya sa sarili na sobra nga siyang nanghina dahil sa halik. I'm sorry. Tama ka. Hindi ko dapat ginawa yun. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. Sagot ng lalaki na mahina pang napabuntong hininga. I'm really sorry, Alexi. Ang hirap lang talagang magpigil. Lalo na kung alam mo sa sarili mo na matagal kang nangulila sa isang tao. Napapaus pa nga na saad niya. Anong ibig mong sabihin? Puno ng kaba na tanong naman ni Alexi. Kaya nga nang sinabi ko, ikaw ang rason kung bakit naging romance novelist ako. Kasi sa bawat karakter na isinusulat ko sa mga libro, iniisip ko na tayong dalawang bida. Siguro yun ang dahilan kung bakit sa dami ng taong lumipas, hindi nagbagong nararamdaman ko. Kasi deep inside, inalagaan ko yun. Seryoso at puno ng sinseridad, nasagot nga ni Steve. Pero hindi dapat kita basta na nga lamang hinalikan at mali ako. Alam ko rin na masyadong mabilis para sabihin ng mga ito sa'yo pero gusto ko lang na mag-set ng proper expectation, Alexi. Hindi lang ako nandito para makilala o bumawi at maging ama sa mga anak natin. I'm also here because of you. Gusto kong bigyan ng bagong kabanata ang kwento natin. Alam ko na mahirap rin sa'yo na magtiwala sa akin pagkatapos ng nagawa ko at hindi mo ako kailangan sagutin nang hindi ka handa. Gusto ko lang talagang malaman mo ang plano ko at yun ay ang ligawan ka. Handa akong maghintay kahit na gaano pa katagal hanggang sa mapalitan ko sa isip mo yung sakit na dinulot ko. Mahina ho ng boses na saad pa nga nito. Mahina namang napasinghap si Alexi at bahagya pang umawang ang bibig dahil sa narinig. Hindi kasi niya in-expect na sasabihin ni Steve yun. Hindi tuloy niya alam kung paano sasagot o magre-react man lang. Para siyang tameme. Pero ramdam na ramdam niya ang malakas at mabilis na tibok ng puso niya. Magpahinga ka na, Alexi. Good night. May halong lambing ang boses na saad pa nga ng lalaki. Dahil doon, ay halos tumakbo na nga si Alexi papasok sa kwarto ng mama niya. Nang maisara na nga niyang pinto, agad siyang napahawak sa dibdib niyang malakas pa rin ang kabog. Maging sa labi na hinalikan nga ni Steve at nang gabing yun, ay napuyat siya
dahil hindi pinatahimik ng isip niya ang mga bagay na sinabi nga ni Steve sa kanya. Pagkatapos ng gabing yun, sa mga sumunod na araw, napansin ni Alexia ang malaking pagbabago sa pakikitungo sa kanya ni Steve. Bawat kilos kasi nito at pananalita ay may halong lambing. Ginawa ni Steve ang sinabi nito. Nagsimula na kasi siyang manligaw sa babae. Sa tuwing umaga pagkatapos maihatid nga ng lalaki mga anak nila, siya naman ang ihatid nito sa trabaho. Sa hapon naman, susunduin siya ng mag-ama para sabay-sabay silang makauwi. Kapag walang pasok ang mga bata, wala rin siyang trabaho. Lumalabas at pumapasyal nga sila ng magkakasama. Parang isang buong pamilya. At ayaw man niyang aminin, alam nga niyang nasasanay na nga siya sa ganoon. Papa, mabait po ba sina lolo at lola? Hindi po sila masungit? Baka po kasi makulitan po sila sa amin tapos pagalitan po kami. Ganun po kasi yung ibang napapanood namin. Nakanguso na saad pa nga ng kambalis ng gabi habang nasa biyahe silang lahat papunta sa isang resto. Parang nga formal na maipakilala ni Steve ang mag-iina sa pamilya niya. Bumiyahe pa talaga ang pamilya niya pa Davao para dito. Hindi nila gagawin yun mga anak. In fact, excited nga silang makilala kayo eh. Mabait ang lolo't lola niyo. Nakangiting tugon naman ni Steve. Hindi naman kumibo si Alexi. Aminado kasi siya na maging siya, kinakabahan talaga. Kahit na noon pa ay hindi nga siya nagkaroon ng chance na makilala ang pamilya ni Steve. At ito ang magiging unang beses. Are you okay? Tanong nga ni Steve kay Alexi nang mapansin na tahimik ito. Oo, okay lang. Maiksing tugon niya. Mukha kang kinakabahan na. Relax, Alexi. Gaya ng sinabi ko, mabait sila. Huwag lang mag-alala kasi tiyak na magugustuhan nila kayo ng mga anak natin. Napapangiti at may halong harot pa nga na saad ni Steve kaya mahinang napasinghap si Alexi. Anong kami ng mga anak natin? Tanong pa nga niya. Oo nga pala, hindi pa kita pwedeng ipakilala na girlfriend ko kasi hindi mo pa naman ako sinasagot. Pangaharot naman ito kaya mahinang natawa na nga lamang ang mama ni Alexi na kasama rin nila. Si Alexi naman naramdaman ang pag-init ng buong mukha niya dahil doon. Hindi na nga siya nakasagot kasi nakarating na nga sila sa isang kilalang resto sa Davao. Nang maiparadang sasakyan sa parking lot, ay sabay-sabay naman silang bumaba doon at naglakad papasok sa loob, dumiretso na nga sa VIP room. At nang makapasok na nga doon, mas lalong kinabahan si Alexi nang makitang dalawang tao doon na tila naghihintay sa kanya. Steve anak! Nakangiting bati pa nga ng ginang na agad tumayo para makasalubong nga ang yakap. Sila na ba yung mga apo namin? Oh my! Malawak pa nga ang ngiti at excited na tanong pa nito. Mapa, sina Stephen and Stephanie. Ang mga anak namin ni Alexi. Mga anak, sila ang lolo't lola nyo. Si Lola Sonia at si Lolo Ramon. Pagpapakilala pa nga ni Steve. Hello po, lola, lolo. Sabay at magilo na bati naman ang kambal. You both look adorable. Masayang wika nga ng mama ni Steve. Kamukhang kamukha niyo ang papa niyo. Masayang wika ng papa ni Steve. Tapos sabay pang lumapit ang dalawa sa kambal para mayakap ang mga to ng mahigpit. Ma, pa, si Alexi nga po pala. At ang mama niya, si Tita Alexa. Pagpapakilala nga rin ni Steve sa kanila, agad namang pinakawalan ng dalawa. Sa yakap ang kambal para maharap si Alexi at ang mama nito. Masaya kami na makilala kayo lalo ka na iha. Mula noong tumawag si Steve at sinabi sa amin ang tungkol sa inyo ng mga bata, gustong-gusto na namin kayong lumuwas. Para makita kayo. Nakangiting wika pa nga ng mama ni Steve na yumakap pa nga kay Alexi. Maging sa mama nito, ganun din ang ginawa ng papa nito. Masaya rin po ako na makilala kayo at pasensya na po kung itinatago po namin sa inyo ang tungkol sa kambal. Nahihiya at kinakabahan pa nga na sagot niya. Don't mention it. May paliwanag na nga ni Steve sa amin ang nangyari. Sinabi niya nga sa amin ang nagawa niya sa iyo noon at nakarinig na nga rin ang isang
Yan sa amin eh. Ang importante lang sa amin ngayon ay nandito kayo. Nakilala na namin kayo. Sagot pa nga ng mama ni Steve. Kaya natawa na nga lamang silang lahat. At kahit na papaano, gumaan ang pakiramdam ni Alexi. Maupo na muna tayo at kumain. Nakangiting saad pa nga ng papa ni Steve na siyang ginawa nila. Pinatabi ng mga magulang ni Steve sa kanila ang kambal kasi sobrang natutuwa ang mga to. At habang kumakain sila ay sobrang dami nilang mga pinag-uusapan. Ramdam na ramdam din ni Alexi ang mainit na pagtanggap sa mga magulang ni Steve, lalo na nga sa kambal. At kahit na papaano, masasabi niyang naging masaya at maayos naman ang gabing yun. Lalo na't mukhang nagkasundo na nga rin kaagad ang mga magulang nila. Lalabas lang ako saglit, may kailangan lang akong kausapin. Paalam ni Steve sa kanila pagkatapos kumain at hinayaan naman nila ito. Alexi iha, pasensya ka na ulit sa mga nagawa ng anak ko sa iyo noon ha. Paalam pa nga ng ina ni Steve. Naku, wala na po sa akin yun kung tutuusin nga po. Dapat humingi din po ako ng pasensya. Huli ko na po kasing na-realize na kahit paghano ako nasaktan noon, hindi ko po dapat itinago sa inyo lahat ang tungkol sa kambal. Kasi pamilya po nila kayo at karapatan niyo po na maging parte ng buhay nila. Kaya sobra rin po talaga akong nahihiya sa inyo eh. Sagot pa nga niya. You know, Steve can be too much to handle. Kahit na noon pa, sobrang tigas ng ulo niya. Kaya sana magawa mong habaan ng pasensya mo sa pagdating niya. Saad pa nga nito. Po? Nalilitong tanong naman niya. Wait. Hindi pa ba kayo nagkakabalikan? Nakakunot ang noon na tanong nga ng mama ni Steve. Kaya mahinang natawa ang papa nito, maging ang mama ni Alexi. Hindi naman nakasagot si Alexi kasi hindi naman naging sila ni Steve noon. Han, huwag ka naman ganyan magtanong. Hindi ba't sinabi naman ni Steve na nanliligaw pa lang siya? Sige ka, baka matakot yang si Alexi at ma-pressure. At baka hindi na talaga sagutin ang anak natin. Natatawang wika pa ng papa ni Steve. Huwag kayong mag-alala sa nakikita ko. Mukhang magkakabalikan pa naman sila. Natatawang sakay naman ng mama ni Alexi, kaya muling natawa ang lahat. Maliban kay Alexi, na nakaramdam ng hiya. You raised them well, iha. Nakangiting saad pa nga ng mama ni Steve. Habang pinapanood ang kambal na busy sa pagkain ng ice cream bilang dessert. Alam ko na hindi madaling magpalaki ng bata. Kay Steve nga sobrang sumakit ang ulo namin noon. Paano pa kaya akong kambal? Pero sa nakikita namin, napalaki mo ng maayos. At magalang ang mga po namin. Kaya maraming salamat. Dagdag pa nga nito. Hindi nga po madali pero kinaya ko naman po. Sa tulong na rin ni Mama. At ngayon alam ko po na mas magiging madali na ang lahat. Kasi nandito na po si Steve. At kayo na rin po. Para tulungan at gabayan po kami, lalo na ang mga bata. Sagot niya na nagpangiti nga sa lahat. Bakit ang tagal na isang yun, iha? Pwede mo ba siyang tignan muna sa labas? Napapangiti na tanong naman ng ina ni Steve na tila ba may alam nga ito. Kumunot naman ang noon ni Alexi dahil doon kasi wala naman siyang kaide-ideya sa nangyayari. Pero tipid itong ngumiti at marahang tumango. Sige po. Magalang na sagot niya. Bago tumayo, naglakad nga palabas ng VIP room. Sinubukan niyang hanapin si Steve sa loob ng resto pero wala ito. Kaya naman dumiretso na nga siya. Naglakad nga palabas. Tumagal siguro siya ng ilang minuto at nangakmang maglalakad na nga sana siya pabalik. Sa loob ay kumunot ang noon niya nang makita si Steve sa hardin ng resto nila na tila may kausap. Kaya naman dahan-dahan siyang naglakad palapit para mapuntahan ito. Stop laughing, seryoso dito eh. Narinig niyang saad ni Steve habang ang kasama ni Steve na isang maganda, matangkad at sexy na babae tumatawa. Okay, sorry na. Huwag ka nang masungit, hindi lang naman ako sanay na nagkakaganito ka.
Game na? Sagot naman ng babae. Kumunot ang noon ni Alexia nang makitang huminga ng malalim si Steve. Bago lumuhod, sa harap ng babae at nilabas ang isang singsing. Alam kong masyadong mabilis para gawin to. But we've already spent so many years apart. At ayoko nang mag-aksaya pa ng panahon. Ilang segundo lang na hindi ka makasama sa buhay ko. So please, I'm begging you, will you marry me? Wika ni Steve. Agad na napasinghap si Alexi sa nasaksihan at napatakip na nga lamang sa bibig. Dahil doon ay sabay ngang napalingon sa kanya si Steve at ang magandang babaeng kasama nito. Sorry, agad na saad naman niya sa ideya na nakaistorbo siya. Tapos nagmamadali na nga lamang na tumalikod para maglakad pabalik sa loob. Pero mabigat ang dibdib niya. Pakiramdam niya, bumalik na naman sila sa dati. Yung hinarot siya ni Steve, pero pinaasa lang pala sa huli. Alexi, wait. It's not what you think it is. Wika nga ni Steve, mahinabol siya. Tapos ay marahan nitong hinigit ang braso niya. Okay lang Steve, naintindihan ko. Sa dagad niya. Kahit pang totoo wala nga siyang naintindihan sa nangyayari. Kasi nitong mga nakaraang araw ay okay naman sila. All out kung manligaw sa kanyang lalaki. Pinaramdam nito sa kanya na mahal pa rin siya nito. Kaya bakit nagpo-propose na nga ito sa iba ngayon? Anong naiintindihan mo? Tanong ni Steve pero hindi siya nakasagot. Agad naman siyang nakaramdam ng inis. Nang makita ang multo ng ngiti sa labi ng lalaki. I'm asking you, Alexi. Anong naintindihan mo? Tanong ulit nito. Hindi ko alam, okay? Hindi ko alam. At huwag kang ngumiti na parang iniinsulto mo pa ako? Iritadong sagot niya. At tatalikod na nga sana ulit pero muli siyang hinigit ni Steve sa braso. Hinayaan kitang umalis noon na hindi pinapakinggan ang paliwanag ko. At dahil doon, ilang taon kang nawala sa akin. Kaya hindi ko nahahayaan pa na mag-walk out ka ulit sa akin. Saad ni Steve. Kaya napalunok na nga lamang ng laway sa Alexi. At ano namang mali kung hingiti ako? Sa masaya ako eh. Dagdag pa niya. Masaya ka pa sa nangyayari? Hindi makapaniwalang tanong ni Alexi. Kaya malawak ang ngiti na tumango. Masaya ako. Kasi base sa reaksyon mo, alam kong nagseselos ka. Meaning may puwang pa rin ako sa puso mo. Malandi ang boses. Nasagot nito at mabilis naman siyang nag-iwas ng tingin dahil doon. Look, as much as I want to see you jealous, ayoko naman na mag-away tayo dahil dito. Alexi, I want you to meet Sabrina. Ate ko siya. Siya ang sinabi ko kaninang kakausapin ko. Kasi siya ang inutusan ko na hanapan ako ng magandang engagement ring na babagay sa'yo. Hindi ako nagpo-propose sa kanya. Nagpa-practice lang ako kasi hindi ko alam kung paano magpo-propose sa'yo. Kasi sobra akong kinakabahan na gawin to. Paliwanag nga nito, kaya napasinghap si Alexi. Ano? Hindi makapaniwalang tanong niya. Hi Alexi! Masaya akong makilala ka. Sa wakas, nakilala ko na rin ang babaeng nagpapatino sa kapatid ko. Nakangiting wika naman ng babae na kumaway pa nga sa kanya. Hindi na nakasagot pa si Alexi nang biglang lumuhod sa harap niya. Si Steve at pinakita sa kanya ang isang diamond ring. Alexi, alam ko na masyadong mabilis para gawin to. Ni hindi pa nga ako nakakapanligaw ng maayos. Ni hindi mo pa ako sinasagot but we have already spent so many years apart. At ayoko nang mag-aksaya pa ng ilang segundo na hindi ka kasama sa buhay ko. Kayo ng mga anak natin. Alam ko na hindi ako perpekto ni hindi ko nga alam kung makukuha ko pa ulit yung tiwala mo ng buo eh. Pagkatapos kitang saktan noon. But like I said, natuto na ako sa mga pagkakamali ko and I've changed. At handa akong patunayan yun sa'yo araw-araw. Hindi man ako perpekto pero nangangako ko na gagawin ko ang makakaya ko para mahalin at talagaan ka sa paraang alam ko. Kayo ng mga anak natin. Kaya gaya noon, makikiusap ulit sana ako sa iyo ngayon
nabigyan mo ko ng isa pang pagkakataon para mapatunayan ko sa iyo ang sarili ko. Para mahalin at talagahan ka. Para may pagsigawan sa buong mundo na ikaw ang babaeng gusto kong makasama sa buong buhay ko. Gusto kong mabigyan ng bagong kabanata ang kwento natin, Alexi. So please, make me the happiest man alive and marry me. Mahaba pero puno ng sinseridad na saad naman ni Steve. Agad na patakip ng bibig si Alexi. Nang dahil sa gulat at hindi ka agad nakasagot. Hindi kasi siya makapaniwala sa mga narinig at sa mga nangyayari. Pero sa bawat salitang nanggaling kay Steve, ramdam niya ang labis na sinseridad. Mama, say yes na po, mag-yes ka na po, Mama. Narinig niyang sigaw ng kambal, kaya napalingon siya sa mga to at nakita ang mga tong nakatayo sa hindi kalayuan. Kasama ang mga magulang ni Steve na malawak ang ngiti, maging ang mama nga niya na nakangiti rin sa kanya. Napalunok naman ang laway si Alexi bago muling tumingin kay Steve. Nalakaluhod pa rin sa harap niya. Alexi, I want you to say yes. But it's okay to say no. Lalo na kung hindi ka pa handa na tanggapin ulit. Pero, hindi ako mapapagod na ipakita at iparamdam sa'yo na totoo ang nararamdaman ko. At handa akong maghintay kahit na gaano katagal. Kaya ako lang naman ginagawa to kasi naniniwala akong masyado ng maraming panahon ang nasayang. Malumani na saad nga ni Steve nang hindi pa rin siya nakasagot. Pero paano kung dumating yung araw na magbagong isip mo? Paano kung masaktan lang ulit ako? Kung ako lang masasaktan, ayos lang eh. Pero Steve, may mga bata ng damay dito at hindi ko kakayanin kung maging sila masasaktan din. Naiiyak at takot nga na sagot niya. Natuto na ako sa pagkakamali ko, Alexi. At kung may isang bagay man ako na hindi gagawin, yun ay ang saktan kayo ng mga anak natin. Hindi ako nangangako sa buhay na puro sayo lang. Pero handa akong sumubok at handa akong harapin ang lahat ng pagsubok na kayo ang kasama ko. Hindi ba't parte naman ng buhay ang pag-take ng risk? Sagot nga nito. Mariing napapikit na nga lamang si Alexi dahil doon. Kasabay ng pagtulo ng luha sa mga mata niya, sa totoo lang masyado nang mabilis ang mga pangyayari, pero alam niyang may punto rin si Steve. Alam din niya sa sarili na hindi nagbagong nararamdaman niya rito. Natatabunan lang yun ng takot. Pero ano nga bang mangyayari kung patuloy siyang magpapalamon sa takot niya? Siya lang din ang masasaktan at mahihirapan sa huli. Kaya naman huminga siya ng malalim. At sa pagmulat niya ng mga mata, ay pilit siyang umiti sa lalaki kahit palumuluhang mga mata niya. Kasi sa puntong to gusto niyang makaramdam ulit ng saya. Gusto niyang magmahal ulit at makaramdam din ng pagmamahal. Huwag mo na akong sasaktan ulit Kasi kapag nasira pa ulit ang tiwala ko, hindi ko alam kung kakayanin ko pang magtiwala ulit. Kaya please, huwag mo na akong sasaktan ulit. Umiiyak na saad niya. Malawak namang ngumiti si Steve bago tumango. Pangako, hinding-hindi na ako gagawa ng kahit na anong mga bagay na alam kong makakasakit sa'yo. Sagot pa nito. At magtitiwala ako sa pangakong yun, Steve. Kaya oo, pumapayag ako magpakasal sa'yo. Hindi lang para mabigyan ng buong pamilya ang mga anak natin, kundi dahil gaya mo, kahit na noon pa, wala rin akong ibang gustong makasama sa buhay kundi ikaw lang. Dagdag pa nga niya. Napayes na nga lamang ng malakas ang lalaki. Bago nagmamadaling sinuot ang singsing kay Alexi, tapos tumayo nga ito para halikan siya at yakapin ng mahigpit. Hindi ako nakapanligaw ng maayos. Pero pangako, kahit na maikasal tayo at maging mag-asawa, araw-araw pa rin ako manliligaw sa'yo. Hindi ako mapapagod na iparamdam sa'yo ang pagmamahal ko, Alexi. Emosyonal na bulong pa nga nito bago siya muling siniil ng halik. Narinig nila ang malakas, excited at masayang sigaw naman at palakpakan ng pamilya nila doon. Ang kambal naman mabilis na tumakbo palapit sa kanila, tapos yumakap sa mga binti nila habang umiiyak din. Pero si Steve hindi tumigil
at nagpaawat sa pagalik sa kanya na para bang wala na nga itong planong tumigil pa. At ang gabing yun ay sobrang naging saya at perpekto sa kanilang lahat. Naging mas maayos nga at magaan pa ang mga sumunod na araw pagkatapos noon. Masaya ang lahat, lalo na ang mga dati nilang kaibigan, nang malaman ang tungkol sa kanila, lalo na ang balak nilang pagpapakasal. Pagkatapos ng mahigit 2 buwang preparasyon, ay nag-isang dibdib na nga sila sa wakas. Simple lang ang naging kasal, mga pamilya, kamag-anak, at malalapit na kaibigan lang ang kasama nila. Pero napuno naman yon ng labis na saya at pagmamahal. Tapos ay napagpasyahan ni Steve na bumili ng bahay sa Davao na siyang magiging tahanan nila. Sa tuwing may kailangan itong asikasuhin sa publishing company nito sa Manila, ay saka lang siya umaalis pero umuuwi rin naman siya agad sa mag-iina niya. Hindi naging madali ang buhay mag-asawa nila kasi gaya ng ibang relasyon, nariyan ang magkakatampuhan sila pero hindi naman nila pinapatagal ang bawat alitan. Pinag-uusapan at inaayos din naman nila ang lahat. Sobrang pinatuyan at pinakita ni Steve sa mag-iina niya ang labis na pagmamahal niya sa mga ito. At pagkatapos lang ng mahigit 1 taong pagsasama bilang mag-asawa, ay muli silang biniyayaan ng isa pang anak. Isang healthy baby boy na pinangalanan naman nilang Stefano. Sa pagdating ni Stefano sa buhay nila, ay tila mas tumibay pa ang pagmamahala ng pamilyang binuo nila. Tapos ko nang isulat ang love story natin. I can't wait na mapublish to at maging libro na rin. Malawak ang itinawi ka pa nga ni Steve isang gabi nang patayin nito ang laptop. Napangiti naman si Alexi bago'y binabasa sa crib ang natutulog nilang bunso. Ang galing naman ng asawa ko. Sobrang proud ako sa'yo, alam mo ba yun? Malambing nawi ka ni Alexi. Kaya naman nakangiting lumapit sa kanya si Steve at niyakap siya. Sobrang swerte rin namin sa'yo ng mga anak natin. Dagdag pa nga nito. Nagpatuloy si Steve sa pagsusulat ng mga nobela habang nag-handle nga rin ang publishing company niya. May ilan na nga itong libro na naging pelikula bagay na siyang nakakatuwa. Kung ganun, pwede na ba nating sundan si Stefano? Nakaisi at maharot pa nga na sagot naman ni Steve habang yakap nga siya nito, tapos binigyan pa nga siya ng mababaw na halik sa labi. Ha? Ikaw talaga? Ilang buwan pa nga lang ang bunso natin, ganyan ang iniisip mo? Anya kaya natawa ang lalaki. Mama, Papa, kapag po naglaving-laving po kayo, close niyo po ang door ha? Nakausong sa adaman ni Stephanie, kaya napalingon sila sa pinto at nakita nila ang kambal na nakasilip doon. Oo nga po, yun pong tinatawag nating privacy. Ha? Saan niyo natutunang sabihin niya na? Tanong ni Alexi. Kay Papa po. Good night po Mama, good night po Papa. Sana po baby girl na po yung next na kapatid po namin. Bay nasagot pa nga ng kambal. Makilaw na saad nga nito at sila na nga mismo ang nagsara ng pinto. Literal namang napanganga si Alexi nang marinig at hindi na nakasagot si Steve. Mahinang natawa na nga lamang na parang proud pa sa sinabi ng mga anak. Oh, narinig mo yon? Nagre-request sila ng isang kapatid pa. Natatawang saad nito. Ikaw talaga. Puro kalokohan tinuturo mo sa mga anak mo. Saad niya kunwari pero natatawa rin. Simple ang naging buhay nilang magkakasama. Hindi sobrang marangya, pero masaya at puno ng pagmamahalan. Siguro nga totoo na ang buhay natin ng mga tao ay parang isang libro. Madalas masaya, minsan ay malungkot. May mga pagsubok tayong hinaharap pero wala naman tayong hindi malalampasan. Alam ni na Alexi at Steve na hindi pa dito nagtatapos ang kwento nila. Bagus, ito pa lang ang totoong simula. Alam din nila na marami pa nga silang mga pagsubok na haharaping magkasama. Pero basta hawak nila ang kamay ng isa't isa, alam nila na wala silang hindi malalampasan. Kasi sila ang bida sa kwento ng buhay nila. Simple naman ang naging kwento para sa iba,
Tiyak na kapupulutan naman ito ng maraming aral at sana gaya ng ating mga bida, kahit na papaano ay may natutunan din kayo. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa pakikinig at shout out po sa lahat. Kung gusto niyo pong magpa-shout out sa next video natin, i-comment lamang po. Thanks for listening and God bless everyone.